Yun po yung nasa COR po, nasa consignee po yun, yung 1024 consumer goods trading po. So, 1024, tin ng 1024. Yes po, yun po yung binibase namin na mag-lodge po. Wala na po kami ibang alam din po anong ginagawa nila dun sa internal po nila. Kami po hanggang dokumento na po kami. Kami po ang ano dito. Okay, we will proceed. Brenda Desagun ng Berches Consumer Goods Trading. Kay Mr. Tenero Carlos. Kay Miss Brenda Vicente. So pareho kasi ang estilo ninyo eh. Hindi nyo kilala, alam lang ninyo, first name, pumirma kayo, pumayag kayo, milyon-milyon ang halaga. May motion to cite you in contempt. Duly seconded. Meron pa kayong nais sabihin? Yun lang po, Your Honor. Yun lang po yung silalay sa akin pong explanation. Sa totoo lang po, Your Honor, pinahiram lang po namin yung yung aming consignee po kay Sir Vicente. Yun po before nakikita-kita ko na sa pier. Pero hindi naman po kami totoong magkakilala. Then ang mga April po, lumapit po siya sa akin, nagtanong po siya kung may alam po ako. So, yun lang po ang sinabi ko sa kanya. Basta ka ako, sir, wala tong illegal, ha. Umupo naman po siya sa akin. Mr. Chair, nagtatry po sana ako na pumunta sa pier, pero medyo masama po lagi yung pakiramdam ko. So, hindi naman din po ako titigil, Mr. Chair. Yun lang po talaga. Well, lang po kami, sa royalty lang po kami, Mr. Chair. Wala po kaming alam sa ganyan. Mr. Chair. Yes, Senator Jay. Ma'am Brenda, tsaka si Mr. Tesoro, ayaw namin na kayo po ay makontempt. No? Nalulungkot din kami. Lalo na sinabi ni Mr. Tesoro na yung nanay mo ay nag-aalala. Kaya lang, sana binagbibigyan kayo ng kumiting ito na sabihin na katotohanan dahil alam niyo sa inyong ginagawang modus, marami pong apektado rito. Agrikultura po natin na pinapatay. No? Sa inyo pong mga transaksyon. Akala nyo, pumapasok lang yun, labas, pero ang dami hong apektado po rito, ang buong sektor ng agrikultura. Kaya nga, sana po, pag kayo ngayon po ay nasa kustodiya, makapag-isip-isip kayo kung meron kayo makilala, nakapa nyo broker, nakilala po si Carlos at si Vicente, sige, baka pwede nyo hong sabihin para matigil nito. Total modus na rin to, nangyari, pinahiram nyo yung lisensya nyo, makakasama nyo doon, mga nagparam din ng lisensya. Usong-uso nagpapahiram, delikado po yan, milyon-milyon. Ang transaksyon, tapos hindi nyo kilala. 59 million ang halaga. Sa totoo lang po, Mr. Chair. Alam niyo ba yung kayong dalawa, Mr. Temero, Miss Sagun, alam niyo ba yung multa dito sa economic sabotage, agriculture, anti-agriculture economic? Alam niyo ba? Life imprisonment. Ganun kaseryoso. Kaya kung hindi kayo magko-cooperate na alamin ang katotohanan at sabihin ang totoo, ang kapalit pa rin nito ay kayo ay makukulong ng panghabang buhay. Ngayon, kung kayo ay magsasabi ng totoo, maaari kayong gawing state witness. At pag kayo ay state witness, magiging immune kayo. At sana naunawaan ninyo, ayaw namin kayong ikulong. Pero ayaw din namin may nagsisinungaling dito sa committee ito. Yes po. At higit sa lahat, ayaw namin kayong ikulong dahil alam namin kinasangkapan lang kayo. Wala naman kayong kakayahang gumastos ng 60 million. Gusto namin malaman sino yung gumastos ng 60 million na ginamit kayo para pumasok ng smuggled na mga produkto.
Sino yung merong 60 milyong halaga na kayang ipasok na walang import permit? In the case of Wala, it's 130 million, Mr. Pascual. No? Okay, go ahead. Anything else? Meron pa kayo nais banggitin? Wala na po. Mr. Chair. Okay, so there is a motion to cite Ms. Brenda Disagon in contempt, seconded. You are hereby cited in contempt of the Senate, and you are to be detained in the Senate premises. We now proceed with, since we're in this subject matter, nasaan yung tito ni Mr. Huala? Mr. Erwin Pascual, uncle ni Dexter Huala. May the committee secretary administer the oath. Okay, also for those who are attending this inquiry for the first time, kindly stand up as well. Maynard Cruz, for the first time. Okay, raise your right hand and answer my question. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? Okay, you have answered in the affirmative. You may now take your seats. Okay, Mr. Erwin Pascual, Yes po, sir. ikaw ang binanggit ng iyong pamangkin na nagrehistro ng ECPB, tama ba? EPCB po yun. EPCB po. Oo, at kayo ay nakapag-import ng 130 million na ipasok ang ilang containers worth 130 million pesos. Your Honor, yung minimension po natin na 14 containers po, just to clear po, na-release po ito at meron po itong examination report as far as declared po dun sa declaration po namin. Kasama sa DA alert order yung So, yes, Your Honor, I have the alert order po ng 14 containers. Dated po noong June 26 na receive po namin. Pwede ko po ba na-explain, Your Honor, po yung mga... Good. Your Honor, noong June 25 po, naka-receive po kami, EPCB, ng request po from the Court of District Court Collector po na subject for 100% examination po itong 14 containers po. Then sumulat po kami noong June 25 na request for warehouse examination po ng 14 containers. Then June 27, nag-issue po ang District Court Collector na mission order to conduct po 100% examination po sa warehouse po namin sa Mikawayan po. From June 28 po to July 1, nag-conduct po na examination dun po sa designated warehouse po. Sino ang nag-conduct? Your Honor, nandito po sa documents Sino po, nga? yung mga representative po from ESS, CBP, and DAIE po. And Customs Examiner po, sir. Okay, continue. Yun po, July 2 po, nag-issue po ang Court of Subic and District. Asan si Gedaria?
Yung broker ninyo? ECPB? EPCB? Hindi ko pa po siya nakikita, Your Honor. Narito siya nung huli, no? Mr. Ellen Joy. Where is Ellen Joy? Well, Mr. Pascual, we please submit those documents. Pero alam nyo, kung lahat yan assuming legal lahat yan at hindi dinoktor, bakit nyo ginamit yung pamangkin nyo, si Mr. Wala, isang panda delivery driver? Your Honor, Bakit hindi ikaw? Apa. Anong tinatago ninyo? Wala naman po, Your Honor. Ang sa akin po, Your Honor po, as a guardian po ni Wala, nandiyan na rin po ako sa pier po, matagal na rin po ako nagpa-process po. Ang purpose ko naman po, sir, is turuan po sila maghanap buhay po talaga. Ang sabi nung pamangkin mo, wala naman siyang kinalaman at hindi niya alam lahat ito. So ano itinuturo mo sa kanya? Magpeke ng dokumento? No sir, yung naman po sir, yung mga documents naman po na sinubmit namin po sa BOC as part for the accreditation. So you would like this committee to believe that you put his name there because you wanted to teach him? Yes po, as a trader po, small business po, trading. You want us to believe that when he has already said wala siyang kinalaman at hindi niya alam. At ang ginawa mo lang ay nilagay mo yung pangalan niya at kinuha yung ID niya. Your Honor, totoo naman po yung sinasabi ng pamangkin ko po na every time pa sasabihin ko sa kanya, since tinuturuan ko siya, hindi niya po alam. Sinasabi ko po sa kanya pero tinatanong niya pa, lagi na naman niya po ako tinatanong na, dito ano bang ganito, inaalam niya po. Sinasabi ko naman po sa kanya, ina-explain ko naman po sa kanya. Pero totoo po na hindi niya naiintindihan po yung proseso po dun sa... Mr. Chair. Yes. Sponsor na po ako, no? Kasi naawa ko rito kay Mr. Wala. Food panda rider. Ako po yung nagmumotor din. Napakahirap ng trabaho nito. Naarawan, na ulanan. Sa init, sa traffic. Tapos, ano po nangyari? Bakit naman siya pang ginamit ninyo? Kayo na rin nagsabi na hindi niya ito naintindihan. Ibig sabihin, talagang ginamit niya ng pangalan. Kung magkaroon ng bolilyaso, problema, naghahanap buhay, ito pamangkin ninyo. Alam mo, masama, Mr. Che, kasi ba anong puso ka, alam ko, hirap ng isang rider dahil ako isang rider din, naghahanap buhay, ba't naman ito pang naisip yung gamitin? May bolilyaso, paano kung siya po yung damay dito? Yun po, Your Honor, kaya naman po sabi ko sa kanya, nung nagkaroon po kami ng ganitong cases po, sabi ko sa kanya, sabihin niya na po agad yung totoo na ako naman po talaga yung nasa likod po nung pagpapakredit. Pero, Your Honor, lahat po ng documents na sinubmit po namin sa BOC. Actually, napakahirap po sir magpa-accredit po sa BOC. Sa list po nila, parang around 16 para po sa sole proprietor. Sa sole proprietor, kailangan mo po yung mai-provide. At least one of these po na hindi mo mai-comply, automatic po denied po yan. Meron din po yung mga tinatawag na surprise inspection po, kung functional po ba talaga yung office o existing po yung office, bago rin po kami na-approve. Tapos meron din po silang electronic sa manual profiling para po pag mga ganitong eventual case po, natitrace naman po agad. So, sinasabi po namin na legit po yung namin kasi, lahat po na pinresent namin na information address po, kami naman po talaga yun. Siya po. So, ikaw yung... Okay, nasan si Ellen Joy Guedaria? Hindi ba ikaw yung EPCB Consumer Goods Trading Broker?